Yung mga nangyayari sa bayan natin, mapaputangin na ka talaga eh. Hindi, yun lang eh. Kasi ladies and gentlemen, eto mga to, hindi ho ito ewan ko, bastusan eh. Mga putang ina talaga eh. Ganun eh. Yun ang reaction ko eh. Yun lang kagad ang reaction ko, bastusan. Mantakin mo, ngayong araw na to, tuwan-tuwa na tayo kasi finally, pinangalanan din kung sino talaga di umano ang mga magnanakaw sa bayan natin. Tapos, ayun, may nagalit, putak. Ayoko talaga eh. May nagalit. At tinanggal ngayon yung branch ng government na nagbanggit ng tinatawag nga nilang the name that you cannot mention or ano ba yung sabi ni Escudero? Malupit yung binitawan ni Escudero na yun eh. O, kaya tuloy siya nadali. Ay, nako. Bigyan ko lamang kayo ng buod baga. Buod ng mga nangyari ngayong araw na to. Simpleng-simple lang naman ang buod na yan eh. Gusto nyong malaman kung anong buod nung nangyari? Ibig sabihin, summary ng nangyari ngayong araw na ito. Wag na ako magsabi, yung atin na lang katoka. Kakalbo. Kilala nyo yung... Proud ako na ko ito. Ito yung mga kakalbo natin ito eh. Tayo mga kaupaw. Mga kaupaw. Di ba? Hindi na ako magsasabi, magkikwento sa inyo ng summary. Ito na lang sa ating senador. Ito sabi niya. Ang korupsyon sa Ghost Flood Control Project ay nasa House of Representatives. Ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Alam mo, malupit ito. Alam mo dati, di ba, naalala nyo sabi ni VP Sara Duterte, yung peking Panginoon. Naalala nyo nun? Tinawag niyang peking Panginoon yung pangalan ni Romualdez. Tinawag ni VP Sara Duterte yan eh, di ba? Alam mo, ngayon talagang asal parang ganun ang dating Kasi, the name that you cannot mention, minention ngayong araw na to. At dahil doon, naku po, tila merong parusang inabot ang Senado. Ano yun? Tinanggal si Senate President Chis Escudero. Gago! Hindi, alam mo, ito walang biro ito Nung narinig ko yung sinabi ni Escudero na yun, naalala ko tuloy yung alam niyo yung Yahweh, di ba? Yung noon basta merong konteksto yun sa Biblia, sa Old Testament na hindi pwedeng banggitin yung pangalan or symbol. Kaya symbol lang yun, tapos dinagdagan na lang di ba? Sabi ko, yun ang talagang Panginoon. Ito, peking Panginoon. Nung nabanggit, tanggalin yan. Ang tanong banat bay, ito lang ang tanong, bakit siya natanggal? Di ba, pag ikaw tinanggal, ibig sabihin yan, majority. Oo, tama kayo dun. Majority, natanggal. Bumoto para kay Soto, yung pinalitan. O sino-sino ba'y nandun? Si Villar, nandun. Yung iba kasi, expected mo na. Halimbawa, yung mga dilawang pinklawan dyan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan dito sa mga hinayupak na pinklawan na to Katulad ni Ontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pang... Alam mo, eto lang kasimple yan Hindi ko magets dito sa mga pinklawan na ito. Supposedly, dapat minority sila. Bakit minority? Kasi, alam naman ng lahat, kahit i-deny pa, kahit sabihin pang paulit-ulit that the legislative branch is a separate branch and independent, ay malaking katarantaduhan yan. Alam naman natin, ang kumpas nang gagaling sa Malacanang. Pag ikaw ay panahon na para ma-replace, panahon na. At yung kumpas na yan ang gagaling yan sa Malacanang. So, ibig lamang pong sabihin, ladies and gentlemen,
si Soto, kinumpasan niya ng Malacanang. O, palitan na yan si Escudero. Ha? Mamaya may kikwento ko sa inyo kung bakit pinalitan si Escudero. Mamaya, unya-unya, daan-daan lang. Ipapaliwanag ko sa inyo ng unti-unti kung bakit nangyari ito mga nangyari ngayong araw na ito. So, ganun nga nangyari, di ba? Magtataka ka ngayon, bakit ang mga katulad ng mga Pinklawan na supposedly galit na galit dapat sa mga Marcos yan. Supposedly galit na galit sa mga Dilawan yan. Di ba? Bakit sila galit na galit? Naalala ninyo? Di ba? Kung ano tawag nila kay Marcos, diktador, lahat. Pero bakit ngayon? Nasa majority na itong mga hindot na ito. Tama, mali. Bakit ngayon? Nandyan na yung mga yan. Oh. May narinig akong bumubulong. Ano? Pera? Campaign fund? Hindi. Narinig ko lang naman yun. May ipis bumubulong sa akin. Narinig ko, sabi, baka naman campaign fund yan. Oh. Pero siyempre, expected na natin yan. Bakit? Gusto nilang ma-impeach si BP Sara Duterte. Alam naman natin, si Soto, atat na atat i-impeach si BP Sara Duterte, di ba? Alam natin yan. Atat na atat na i-impeach si BP Sara Duterte yan. So, posible yun. Ang hindi ko magets, hindi ko magets itong mga bilyar. Hindi sorry supposedly una-una. Kayo, ikaw, Camille, makinig ka sa akin Madam Camille. Kung hindi ka sumabit kay BP Sara Duterte, hindi ka mananalong senador. So, ibig sabihin, manggagamit ka? Gago! Ngayon na nakaupo ka na, manggagamit ka at ginamit mo lang si BP Sara Duterte? Naku po. Mark Villar! Naku, ikaw pa naman, naku. Mark Villar, ikaw pa naman ay naging sekretary ni Pangulong Duterte. O baka naman, baka lang dahil nasasabit ang DPWH. Ayoko na magsalita. Ayoko na. Baka naman may pinoprotektahan ka. Baka lang. Ako'y nagtatanong lang sa'yo. Baka naman natatakot ka. Di ba? O baka naman, dahil ang bilyar, may negosyo. Maraming negosyo. At nababatikos yung patubigan nyo. Di ba? Alam naman natin yung patubigan ninyong palpak. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit you have to follow the president? Gago! Maraming na-frustrate sa mga bilyar. Sa totoo lang, among all the others na ibinoto si Soto, sa bilyar talaga na-frustrate. Kasi yung iba expected mo naman na yan. Mga Tulpo, si Rapi, si Erwin. Expected mo na yan, di ba? Siyempre, nandun sa side niya yan Tandaan ninyo, hindi mo na kailangan yan na, alam mo yun, pagdudahan pa. Kasi nandun na yan Lahat yan. Lito Lapid, nandyan. Siyempre, lahat yan nasa ilalim ng Senate line-up ni Marcos. Normal na kung ano yung kumpas ng presidente, dun sila. Siyempre naman, okay? Ang nakakapagtaka talaga dito sa bilyar, ito talaga alam natin, Duterte tapat ito. Pero bakit naging ganyan? Naku po. I don't think pera ang kapalit. Bakit? Sobrang yaman yan Sobrang yaman ng bilyar. Yan nga, pagka tiningnan mo nga yung pinakamayaman, alam ko, number 1 yung tatay nila So, hindi pera, I don't think. Baka may pinoproteksyonan. Yun ang posible. Naku. Gago! Hindi ko alam pero mga bilyar, umayos kayo. Tinitingnan kayo ng taong bayan ngayon. So, eto nga yung
summary ng pangyayari ngayong araw na ito, di ba? Nabulgar ang korupsyon at yan po ay nanggagaling mismo sa pinuno di umano ng Kamara na si Romualdez at si Zaldico. Bakit ba si Zaldico? Kasi siya yung chairman ng appropriation. Alam natin ng appropriation, sila yung in charge doon sa budgeting. So binuking ho nitong Diskaya etong dalawang to at kasama yung mga congressman. Pero ang nangyari, pinalitan si Senate President Chis Escudero. At ito pa matindi, ladies and gentlemen. Ngayon lang din, lumabas din. Pinalitan din ang, ayan. Pinalitan din si Marcoleta as Chair of Senate Blue Ribbon Committee Head. Naku po. Alam nyo, mga kababayan, ito isa sa mga frustrating na nangyari ngayong araw na ito. Kasi, ako masungit si Marcoleta. Okay? Pero tamang-tama siya doon as a chair ng, o chairman ng, o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Una, abogado. Pangalawa, grabe talaga mag-imbestiga. At ako, nakikita ko, napaka-independent. As a matter of fact, nagulat nga yung lahat ng nung biglang bumanat siya kay Estrada, di ba? Kay Jinggoy, sabi ba naman niya, ligtas ka na. Alam mo, ganun siya ganun siya, masasabi nating totoong tao. Di ba? Basta, ito talaga sa tingin ko banateros talaga dating nito Di ba? Talagang totoong tao siya Bitaw talaga kung bitaw. Tapos biglang papalitan. Pagkatapos ng isang matinding accomplishment. Accomplishment yun, ladies and gentlemen. Mamaya makikita ninyo, papakita natin sa news, di ba? Si Romualdez, pinangalanan. Si Zaldico, naimbitahan niya pa si pangalan nito. Si Tiangco at doon pinakita talaga yung inilagay na pera ni Zaldico sa mga distrito. Yeah? According to Tiangco. So, kung accomplishment, kauupo pa lang ng mamang to, si Marcoleta. And yet, ang dami ng accomplishment. Pero ladies and gentlemen, grabe Grabe. Isang ganun Alam mo, hindi mo talaga matatanggal sa isip ng mga Pilipino na kaya tinanggal ito dahil may nakantil. Merong nakantil. Alam mo, dito mo makukunik makukunik mo talaga dito Malacanang ang kumukumpas sa Speaker of the House, kung sino yung magiging Speaker of the House. Malacanang din ang kumukumpas kung ang sino ang magiging Senate President. Alam yan ng lahat ng senator, lahat ng congressman, alam yan. Ang dinadali ng Blue Ribbon Committee ay si Romualdez at si Zaldico. Pero bakit pinalitan ni BBM etong si Marcoleta? Ang tanong tuloy ng taong bayan. Meron kayang kinaugnayan ang presidente ng Pilipinas sa korupsyon di umano allegedly accused by the Diskaya kila Speaker at kay Zaldico? Yan ang tanong ngayon. Kayong sumagot, mga kababayan, kasi kung wala at kung gusto ninyong malaman talaga ang katotohanan, gusto ninyong malaman ang katotohanan tama, mali. O edi sana tuloy-tuloy si Marcoleta